Psalm 34, verses 1 to 5. Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Apaganda po, no? Si Yahweh, ang ating Diyos, ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naating makinig matuwa, ang pagdakila niya ay hayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya pagka di nabigo ang pag-asa nila. Praise God. Sana po sa panahon ng mga ganitong ating ginagawa na tayo nananalangin sa Diyos, buksan ninyo ang inyong buong puso. Buksan ninyo ang lahat na inyong at sumasabay kayo sa aking dalangin. Ako po ay nananalangin at aking nadadama ang inspirasyon ng Diyos at aking nadadama ang ilang makabagi kabalisan at kabigatan ng ilan sa inyo. So, alam ko ang Diyos ang sumasagot at nananalangin para sa atin. Kaya sa ating binasa sa mga awit 34, ito po ay 2 linggo lolobin ng Diyos na ating pag-aaralan. Isa po sa mga problema, okay, one of the problems, isa sa mga magiging problema na magiging dakila or major na sinasabi nila, abang tayo po ipapasok sa panahon na tinatawag nilang moral horror. Sa panahon na tayo papasok sa moral ng tao ay ating makikita nito po ay nakakasindak. Pabagsak na pabagsak ang moral ng tao sa kasalukuyan. At ang abilidad na manatili sa kagalakan at ang abilidad na manatili ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga buhay at huwag mabalisa at magalala, ating makikita na para bagang napakahirap. It will be difficult. It will be difficult for the young people. It will be difficult for the older people sa ating nakikita. Habang tayo ay papasok sa moral na horror, o sinasabi natin na sa panahon na ang moral ng tao ay totoong nakakasindak na sa ating nakikita. Lalo na po na tayo na ating napagtatanto kung ano pong nangyayari ngayon sa iba't ibang mga pamahalaan, sa iba't ibang bansa. Sinasabi natin na meron tayong karapatan na tayo ay mag-alala. Subalit sinasabi po ng Diyos, God does not want us fretting. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mabalisa. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mag-alala. He does not want you and me fretting about anything. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mag-alala at mabalisa sa anumang bagay. Hello? Nandiyan ba kayo? He does not want you fretting about anything. Ayaw po niya yan, na tayo mabalisa sa anumang bagay. Siguro sinasabi mo, I have the right. Nasa akin ang karapatan na ako'y mabalisa, magalala. Alam po ninyo, kapag ating ginawa mga bagay nito, if you do, you're not pleasing the Lord. Hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Panginoon, sapagkat ang pag-alala, ang kabalisan, it will only lead you into sin. Ito ay mag-aakay sa atin sa kasalanan. Ito po sinasabi sa Psalm 37, fretting leads you to sin. Ang pag-aalala, ang kabalisan, ay dadalhin tayo sa kasalanan. So the commandments, ang kautusan o paanyaya sa atin, I will bless the Lord at all times. Hindi ba? Yan sinasabi ng mga awit. Psalm 34, I will bless the Lord at all times. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Hindi lang sa panahon natin nakikita o lumilitaw ng lahat ay okay. Doon natin pupurihin ang Panginoon. At hindi po magiging madali na purihin ang Panginoon sa lahat ng oras, lalo na kapag nakikita natin mga pasanin natin at mga problema ay mas mabigat kaysa sa ibang mga tao. Subat alam po ninyo, purihin natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Bakit po? It's mental health. Malusog sa ating, nagbibig kalusugan sa ating kaisipan. Yun ay kapahayagan ng ating pananampalataya. Yun ay mabuti. Yun ay matuwid. Purihin natin, Panginoon, sa lahat ng oras.
Hindi ibig sabihin tayo po pumipito sa dilim, hindi natin alam ang ating ginagawa. No! Alam natin, kailangan natin purihin ang Diyos sa lahat ng oras. When you bless the Lord, alam po niyo, kapag pinupurihin natin ang Panginoon, sinasamba natin sa Kanya, meron po sa ilalim nito, alam natin, merong totohanan, merong realidad. Kapag tayo nagpupuri sa Diyos sa lahat ng oras, you bless Him, okay? At kapag tayo nagpupuri, tayo ang gagawin po ng Diyos, tayo ilalabas niyang palabas sa lahat ng ating mga pasanin sa buhay, sapagkat yan ang kanyang pinapahayag ng kanyang mga salita. So, kung inyo pong pagkakatiwalaan ang Panginoon sa umagang ito, lahat ay magiging okay. Nandiyan ba kayo? If you trust in Him, lahat ay magiging okay. Like the song says, di ba, natin inaabot noon, through many dangers, toils, and snares. Tayo dumaan na maraming mga panganib sa buhay, mga mabibigat na mga trabaho, maraming mga silot patibong ng buhay. Gayunpaman, alam natin, tayo tinawid ng Diyos. Sa aking pong edad ngayon, ako'y dumaan na maraming mga panganib. Ako'y dumaan na maraming mga bibigat na mga trabaho, mga patibong ng kaaway. And so have you, kayo rin. At ilan sa inyo, ganitong dinadaanan ng buhay. Pero, ang aking dalangin, right now, more than others, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Amen? Magalak tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Sabagat yun ang kanyang sinasabi, magalak tayo sa Panginoon. At meron tayong dahilan. Because if you love the Lord, kung mahal natin ang Panginoon, gaya na aking nasabi, tayo kining tatawid at lahat ay magiging okay. Almost 20 years na ako naglilingkod sa Diyos, ito ang aking nakita. I have seen it. Lahat ay magiging all right in this world and in the next. Sabagat meron tayong basihan. We have a basis. Kaya, hindi tayo katulad ng iba na pumipito sa dilim. No, we rejoice in the Lord. You have reason to rejoice in the Lord. You have basis for it. Amen? Meron tayong dahilan. Bakit natin tayo magalak sinasamba ang Panginoon? Right now, ang ilan sa inyo ay dumaraan ng maraming mga kaguluhan sa buhay. There may be things in the future that look dire sa inyong buhay. Merong ilang mga bagay para bagang sa inyong buhay, sa inaarap, ay para bagang nakakatakot at madilim, na hindi nyo alam ang mga bagay nito. Pero I do know that if you look to the Lord, He's gonna bring you out sa lahat ng mga bagay nito. Dadalhin tayong palabas ng Diyos sa lahat ng ito. Are you there? Nandiyan ba kayo? Naniniwala ba kayo doon? I believe that with all my heart. Siguro nasabi mo at lagi mo sinasabi, used to say, ito sinasabi ng iba, Panginoon, paano mo naman ako ilalabas sa kasalukuyan kong kaguluhan na ito? How, Panginoon? Minsan po, ganito ang nangyayari sa atin. Nandito na naman tayo sa present mess, sa kasalukuyan na kaguluhan ng buhay, sa mga bagay. Panginoon, paano naman kaya ako liligtas mo sa mga bagay na ito? But if you think back, kung inyo pong iisipin at magbabalik kayo sa nakaraan, He delivered you before, hindi ba? Kayo kanyang niligtas sa nakaraan. Nung tayo nagtiwala sa Kanya, kung siya tumingin tayo sa nakaraan at tayo nagligtas sa atin, sinagot tayo, niligtas tayo sa ganitong mga problema, kung ating babalikan, it doesn't change. It didn't change. Ang Panginoon hindi siya nagbago. Siyang kahapon, ngayon, magpakailanman. Trust in Him. Halo tayo magpatuloy magtiwala sa Kanya. Amen? I will rejoice. Yan mo sabihin niyo sa inyong puso. I will rejoice. Ako ay magagalak. Pag sinasabi natin yon, it is a choice. Hindi ba? I will. Ibig sabihin talagang pinipili mo. Hindi ba? I will. Ako ay magagalak. So, nasa sa inyo po. You can think about the evil. Pwede yung isipin ang mga bagay na masama. Or, you can praise the Lord. O purihin niyo ang Panginoon. It is a choice you make all the time. Ito isang pagpipili, kapasya na kayo ng kaisipan na yung gagawin sa bawat sandali. Kailangan itong gawin. And a very important one. You have to make a choice. Kaya sabi ni Paul, one thing, kapag tayo nag-iisip, sabi ni Paul, think that are lovely. Philippians 4:8. Isipin niyo anumang kaibig-ibig. Anong sabi nito ni Pablo?
Ang sabi niya, isipin niyo ang ganito. Isipin niyo mga kaibig-ibig. Yung sulat niya ito sa mga Pilipos, alam po ninyo, siya nasa loob ng bilangguan. Isipin niyo ang mga kaibig-ibig. If there's anything of good report, think of these things. Kung meron mga mabuting mga balita, isipin ninyo ang mga bagay nito. So, you just have to do it. I will rejoice. Isipin ninyo. Magpasya ka, isipin ninyo ang mga bagay nito. Pag-isip natin kanina umaga, ang inyong mga kaisipan, your mind is filled with a bunch of stuff, hindi ba? Ang ating pag-isip pa lamang sa umaga, napakarami ng laman ng ating mga kaisipan. Kaya sabi ni Brother Fred, nadinig ko kay Brother Raul, kasi po sa Jimenez Building, plano natin, 6 o'clock in the morning, eventually, makakaroon tayo ng maagang service, 6 o'clock in the morning hanggang 8, at dito 9 hanggang 12. Pero hindi pa po ngayon. Sabi niya, napakaganda noon. Sa umaga pa lamang 6 o'clock, alam mo na, ang iisipin mo ang Panginoon. Di ba? Pero pag-isip mo sa umaga kanina, anong iniisip mo? There are a lot of stuff in your mind. Napakaraming mga bagay sa inyong kaisipan. So sabihin mo sa Panginoon, sipahin mo ang mga kaisipan nito. Sabihin mo sa Panginoon, ang aking kaisipan. So, para itong maalis sa inyong kaisipan, you have to praise the Lord. 2 times, 3 times, 5 times, 10 times, 15 times. Praise the Lord! Praise the Lord! Sabihin mo, isigaw mo. Get out of my mind! Di ba? Alisin mo ito, Panginoon, sa aking kaisipan. Ayaw kong isipin ng mga bagay nito, Panginoon. Thank you very kindly, Lord. I'm through. Lalo na, tapos na ako, Panginoon. Ikaw na ang nasa aking kaisipan. You praise the Lord, even how many times sa bawat umaga. Pagkatapos noon, isipin ninyo ang mga bagay na gusto niyong isipin. Okay? Isipin ninyo yung mga bagay na gusto niyong isipin, lalo na patungkol sa Diyos. Okay? Na gusto niyong isipin, na magbibigay kalawalatian sa Kanya, at lalong makakalapit sa Kanya. I will rejoice in the Lord. I will. Isang papagpasya. Choice we make at all times. At ano po sinasabi? His praise shall continually be in my mouth. Yan po sinasabi ninyo mga Biblia. Sa Psalm 34. Ang kanyang pagpupuri ay laging mamamutawi at mananatili sa aking bibig. Napakasarap po nun, hindi ba? His praise shall continually be in my mouth. Continually praising the Lord. Tuloy-tuloy na sinasamba natin ang Panginoon. Alam po ninyo, Pastor, paano ba yun? Alam ko po, hindi madali. It is not easy. Pero sa tulong po ng Diyos, pagising sa umaga, ang Panginoon naman ng isip, alam po ninyo, ito ay magiging habitual na at magiging bahagi ng ating personalidad. Praise the Lord at all times. Amen? At ang kanyang pagsamba sa Kanya ay laging nasa aking bibig. Hindi laging problema, hindi laging pareklamo, hindi kabusitan, paghanap ng pamimintas. Okay? Huwag po. Ito po ang utos sa atin. His praise shall continually be in my mouth. So, ano pong dapat natin gawin? Paano natin magawa ang mga bagay na ito? Ang dapat natin gawin, just praise the Lord. Amen? Sambahin natin ang Panginoon. Ano po ang mga bagay-bagay na pupurihan natin ang Panginoon? Ano po ang mga bagay at makalagay natin at pwede natin sambahin siya at pasalamatan? Napakarami po, hindi ba? Siguro tatanungin ko ingilan sa inyo, ano mga bagay na pinasasalamatan ninyo ang Panginoon? Ano po? Napakarami. Isa po dito, kayo nandito, hindi ba? You're here. Wala ka sa harapan ng television. Kung nasa harapan ng television, ano ang kinakawin mo? Sanglibutan, violence, hindi ba? Kalaswan, etc. Nandito ka. Pasalamat ka sa Diyos. Amen? Nandiyan po kayo. Ano pa ang mga bagay na pasalamatan natin ng Diyos? We know the Lord. Kilala natin ang Diyos. Isipin po ninyo ang mga bilang ng mga tao na sa kasalukuyan na hindi nila nakikilala ang Panginoon. They have no reason for living. Di ba? Wala silang dahilan sa buhay nito. They don't know why they are living. Hindi nila alam na bakit sila nabubuhay. Alam nyo,
Sa akin pong buhay ako'y gumawa ng sangkapasyan. Ayaw kong mabuhay na paikot-ikot. Ayaw kong mabuhay ng isang hayop na kumain na lamang, pilit na magtrabaho, kumain, pagkatapos magtrabaho, matulog. Ayaw ko pong ganun eh. Walang patutunguhan eh. Walang direksyon. Para bagang akin nakikita, ako nahabag sa maraming mga tao na ganito na lamang ang kahulugan ng buhay. Kaya maraming mga tao ngayon ay nasa droga. Maraming mga tao ngayon nasa prostitution house. Nandiyan sa balibago, nag-aaral na kasiyan ng pagsamantala. Hindi nila alam ang kahulugan ng buhay. Nandiyan ba kayo? Maraming mga tao nasa bilangguan, maraming mga tao nasa hospital. Kaya napakaraming mga bagay na dapat natin pasalamatan ng Diyos. Kayo'y nandito nakikinig at nalalaman nyo ang kanyang mga pamaraan at ang kanyang buhay. Amen? Tama ba? Palakpakan po natin, Panginoon. Count your blessings. Yan po sinasabi ng Diyos. Count your blessings. Bilangin ninyo yung pagpapala at isipin ang mga bagay na ito. You can think about those. Think about something else. His praise shall be continually be in my mouth. Patuloy, patuloy. Ang kanyang pagpapuri sa kanya ay dapat nasa ating bibig. At ano po sinasabi? And my soul shall make his boast in the Lord. My soul, ang aking kaluluwa, ay kanyang ipagmamalaki ang Panginoon. See? Ang aking kaluluwa, my soul shall make his boast in the Lord. Yan po ang dapat natin gawin. Ang tanong, what you boast about? Ano po ang ating pinagmamalaki? At tanong ko po sa inyo ngayon, ano pong mga bagay natin pinagmamalaki? Ano yung mga bagay na mabuti sa atin? Hello? O yung mga bagay na kaya-kaya natin gawin? Ano po ang ating pinagmamalaki? Sana ating ipagmalaki. Boast about the Lord. Amen? Siya ang ating pagmalaki. Sabagay siya ang ating bandila at watawat. Siyang lahat-lahat sa atin. Ano po ang ating lagi pinagmamalaki? Kausap mo lang isang tao, akakime, sa pakisarili. Sabagkat iyong lagi madidinig, alam mo ba, hindi naman ako nagmamayabang eh. Ako ganito eh. Alam mo naman ako naman, etc., etc. What do you boast about? Boast about the Lord. Siya ang inyong pagmalaki. Kaya, alam niyo po, minsan ako, kapag ako minsan ay napapasubo sa aking pagsasalita, sa ilang sandali lamang ako yung susumbatin ng Espiritu ng Diyos. Alam mo ba, kahit ganyan salita mo, ang puso mo nakikita ko. Alam ko, sinasabi mo sa bibig mo, ang Panginoon, pero ang puso mo ay sa'yo. Minsan po, kahit na ganito ang sinasabi, ang Panginoon nagbabantay sa akin. Kaya boast about the Lord, within and without, sa loob mo, at sa mga sinasabi mo, at sa mga ginagawa mo. Boast about the Lord. He does marvelous stuff, hindi ba? So I will boast about the Lord. Lord, sabihin natin, you are a blessing. Panginoon, ikaw isang pagpapala. Lord, I'm so glad you're like you are. Ikaw ang aking Diyos. Do you know how much we count on the faithfulness and the goodness of the Lord? Marami po sa natin na, kasi binabaliwali natin ang katapatan at kabutihan ng Panginoon. Dito po tayo nagdidepende sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Kaiba'y inyo bang napagtanto, mga kaibigan, inyo bang napagtanto, ano ang ating magiging kahinatnan if God was not good or God was not faithful? Hindi ba napagtanto, ito ba'y pumasok na isang kaisipan na kung ang Diyos natin ay hindi tapat at hindi mabuti? Alam po ninyo, gaya ng akin nasabi, we just take it for granted that God is good and God is faithful. Alam ko, tapat ng Diyos. Alam ko, ay siya'y mabuti. Bibig lamang. Pero alam po ninyo, mas mainam na hindi na tayo lumitaw sa isang libutang ito. Dahil, kung hindi tapat ang Diyos, kung hindi siya mabuti, wala po tayong pag-asa at hindi tayo makakaligtas sa kanyang kamay. Hindi ba? Hindi siya tapat katulad natin.
Hindi ba si pagkatiwalaan? Ano mangyayari sa atin? Wala tayong kaligtasan sa kanyang kamay. Nandiyan ba kayo? But God is good. Hindi ba? And He proved it in Calvary. Yan po ay kanya pinatunayan sa bundok ng Kalbaryo. In Calvary, sinabi niya, ganito ako, this is I am light. I paid for your sin sa bundok ng Kalbaryo. Binayaran ko ang inyong kasalanan. So sabi niya, ganito ako, ako'y mabuti. Ako'y tapat. At ang kabaliktaran po ng katapatan, listen, the opposite of faithfulness is self-centeredness. Okay? Ang kabaliktaran ng pagiging tapat ay yung pagiging makasarili at makasentro sa sarili. Tignan niyo po mga taong di tapat. Laging sentro ang kanilang sarili. Kapakanan ng sarili. Hindi ba? God is faithful. Ang Diyos ay tapat. That means you can depend on what He says. Pwede mong pagkatiwalaan, maasahan ang kanyang mga ipinahayag at sinabi. And He wants us to be that way. We're being made in His image. Nais ng Diyos maging ganito tayo katulad niya sa mga tayo nililikha sa kanyang oneness. Nandiyan ba kayo? Maasahan ba tayo? Sa lahat ng at sinasabi, kahabagan tayo ng Diyos. Nandiyan ba kayo? So we boast about the Lord. Nandiyan ba kayo? So we boast about the Lord, say, Lord, you're faithful. Panginoon, tapat ka. Yan pong sinasabi sa Revelation 20, nakasakay sa kabayo, nakasulat sa kanya pong hita, faithful. Siya po ay tapat. Okay? That's the way God wants you and me. Ito po nais ng Diyos na tayo maging katulad niya. Okay? Maging tapat. Kaya sinasabi sa verse 2, the humble shall hear and rejoice. The humble shall hear and rejoice. Ang mga naapi, ang mga mababang loob ay makakadinig at magagalak. Why should the humble rejoice? Bakit po mga naapi? Bakit po mababang loob ay magagalak? Bakit po? Dahil, alam po ninyo, sila po nagsawa na sa atin sa pagsasabi kung paano tayo kadakila. Andiyan po kayo? Sawa na. Kaya sila po makakadinig. Now, ano po sinasabi? Magnify the Lord with me. Yan po sinasabi ng ating Bible. Magnify the Lord with me. Pagkadakila niya ay ihayag. Pero sinasabi, kasi ginawa pong parang tulayan, kaya ganyan po pagkasali. Dakilain natin ang Panginoon. Dakilain natin ang Panginoon na kasama ko. How many, ilan po sa inyo na meron pong magnifying glass sa inyong mga tahanan? Alam ba natin mga magnifying glass, mga lente? Lalo na po sa aking edad na ito, kailangan ko pong magnifying glass. Meron pong makakapal na salamin, meron pa akong magnifying glass. Kaya minsan po, yung maraming may sumusulat, kapag po kayo sumusulat, lalo mga prayer request, medyo pakalakin nyo, hindi ko po mamabasa. Andiyan po kayo. Kaya po itong mga sermon ko, yung pong font size sa computer, number 16 na. Okay? Sa inyo siguro, number 8 lang, number 10, nababasa nyo. Yung sa akin, malaki. So, meron po akong magnifying. So, magnify the Lord. Ano bang ginagawa ng magnifying glass? Pinalalaki. So, yan po nga ating gawin. Magnify the Lord. You magnify the Lord. Padakilan niyo ang Panginoon sa inyong buhay. Amen? How big is the Lord to you? Ito po ang aking tanong ngayong umaga. How big is the Lord to you? Paano ba kalaki ang Panginoon sa inyo? Kasi lagi ba nung po ako nag-preach sa San Diego, meron kaming Diyos na sabi ko na ilalagay namin sa pitaka at meron kaming Diyos na life size. Yung mga pitaka natin minsan, kasi po noon ako nagbibiyay na malayo, ang aking inay, nilalagay niyo maliit na Santo Niño sa aking pitaka. O minsan, yung aking Diyos natin ngayon, hindi na Santo Niño, kundi mga pera natin. Nandiyan ba kayo? Paano ba kalaki ang ating Diyos? Is He big enough? Siya ba'y lubos at sapat na malaki sa atin?
Magnify the Lord. The Bible says, ito po sinasabi, He stretches out the stars by the word of His power. Kanya pang inunat, nilawak ang mga bituin sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Kasi po ang konsepto natin sa Panginoon ay ganito. Siya ay nabuhay dito sa lupa. Nakikita natin 5'10" and a half siya, ang kanyang size, nakadamit na puti, naglalakad na may sandalyas. Ito nga ating pananaw sa Panginoong Jesucristo. Hanggang doon lamang siya. Ito po ay kanyang ginawa, listen, ito ay kanyang ginawa na katawan tao pa so that we can relate to Him. Okay? Pero, kung ganito lang ating pananaw sa ating Panginoong Jesucristo, He cannot rule the universe kung ganito lang yung pananaw. Hey! If we show Jesus as He is, kung ating makita ang Panginoon ngayon sa kasalukuyan, alam po ninyo, He is big. Malaki po siya, kaya sinasabi ng Biblia, ang trono, ang luklukan, yun ang kanyang luklukan, at ang isang libutan, ang patungan ng kanyang paa. Nandiyan ba ako kayo? Ganito siya kalaki. He is big. He created all things. Nilikha niya lahat ng mga bagay. Kaya sinasabi po ng mga scientists ngayon, binibigyan tayo ng mga idea, okay, kung kayo po ay mahilig sa science, kaya sinasabi, the enormity of the universe, kung paano po lubang napakalaki o kalawak ng sinakop. Alam po niyo, lagi sila nagkakaroon ng problema. Ngayon po kapag sila po ay nakakagawa ng mga malaking telescope, ngayon po, ang telescope nila ay nakasakay na sa mga satellite. Nakalimutan ko po yung pangalan ng telescope o yung satellite, okay? Na binibeam sa Earth, yung mga planets. As tuwing sila po ay nakakakita o lumalaki mga telescope, etc., ang nangyayari po, kanilang nasusupungan napakaraming mga billions of galaxies nandiyan sa sinakop na hindi nila alam na nandiyan pala. Alam niyo ba mga galaxies? Tayo po ay, ang solar system natin, di ba? Meron tayong sun at meron tayong mga planets. Iyon po yung solar system pa lamang. Pero yung galaxies ay mga bilyones o maraming mga between at mga stars, okay? Sa galaxies, binubuo ng mga solar system. And there are billions, bilyones, hindi lang milyones. Kapag sila nagsusugo doon ng mga lalakas ng mga satellite na may dalang telescope. So, merong tinatawag nilang black hole. This is very enormous, sinasabi nila. Napakalaki ng black hole. Yung pong nakita sa malaking mass na itim dyan sa sinakop. Yung pong malaking itim na mayroong butas. At anong pong tumabi nito sa kanya, ito ay kanyang sinisipsip. At maraming mga black holes sa sinakop, and there are big masses of things. Okay? Ang ilaw po ay hindi makatago sa mga black hole na ito. So, ganito po kadakila ang ating Panginoon Diyos. He made all these things. How do you think of Jesus now? How do you think of Jesus now? Ano pong iniisip niyo sa Kanya? Magnify the Lord. Amen? Meron ba tayong mga teripiko mga problema? Tayo pong lahat ay maraming mga problema, hindi ba? Andiyan ba kayo? Do you think God is big enough to handle it? Sa palagay ba ninyo ang inyong mga problemang yan? Ang Diyos natin ay malaki. Siya sapat na malaki, lubos na malaki na hindi niya kaya na bigyan solusyon ang mga higanti natin o maliliit na mga problemang yan. Hey, nandiyan ba kayo? Could God heal AIDS? Ang Diyos ba natin pwede niyang pagalingin kahit na mga sinasabi ng mga karamdaman ngayon na wala naglunas? Gaya ng AIDS. Nandiyan ba kayo? Cancer, tumor, kaya niya. Yung pong isang tao, nung pong sa crusade ni Catherine Coleman, okay? Nung siya'y dinalangin, meron po siyang pacemaker. Yung pong pacemaker, nilalagay po sa puso yan para makatulong po sa pampintig ng puso, okay? Nung po siya'y dinalangin, at siya po nagpa-check up muli sa naglagay ng pacemaker, okay? Yung doktor sa kanya, nagreklamo po yung doktor na naglagay ng pacemaker sa taong ito. Sabi niya, sino nagalis ng pacemaker na yan? Ako lang may karapatan na magalis niyan, sabi niya. Nawala yung pacemaker nung siya'y dinalangin ni Catherine Coleman. God can heal! Amen? God can heal! Hallelujah! Ang mahalaga, ikaw magpatuloy sa katuwiran, magpatuloy sa kabanalan, araw-araw maranasan mo ang kagalingan ng Diyos. Hallelujah! So, listen to this.
God does those things. Listen to this. Ginagawa po ng Diyos sa mga bagay nito. They come in waves. They come in times. They come in season. And it's big enough to do what you need. Dumarating po yan parang alon ng Panginoon. Dumarating yan sa mga panahon at kapanahunan ng Diyos. Ano po ang ginagawa? I'm magnifying the Lord. Amen? Ito po ang ginagawa sa inyo. Dinadakila ko ang ating Diyos. He is big enough to handle your problems. So, quit worrying. Kaya tumigil na po tayo sa pag-aalalas. Tumigil na tayo sa ating kabalisan. Kaya na akin nasabi, nadadama ko po dito hanggang dito sa itaas. Ang nadadama ninyo, I can feel it. So quit worrying. It is a sin. It will lead you to sin. Amen? Din na kaya ito sinabi ko. Tuloy po natin, ang binabasa natin. Let us exalt His name together. Sama-sama natin sambahin at itaas ang kanyang pangalan. Andiyan ba kayo? Sama-sama, itaas natin ang kanyang pangalan. Ito po ang dahilan kaya tayo dumating, hindi ba? Meron tayong mga hard times, meron tayong mga mahirap na mga panahon. Kalahati sa congregation dito, okay? Kayo nandito, pero wala kayo dito. Nandiyan ba kayo? Kalahati dito, nandito, pero wala kayo. Bakit? You're worried. You're worrying about this. You're worrying about that. Nag-aalala kayo dito, nababalisa kayo dito. We come together, ang dahilan is to exalt His name together. Sama-sama natin, itaas ang kanyang pangalan, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! We don't see Him, we don't feel Him, hindi natin siya nakikita, hindi siya natin nadama, but we are showing Him the type of people we are. Ipinapakita natin anong klase tayong tao. Hindi natin siya nakikita, hindi siya nadadama, pero ipinapakita natin sa Kanya. Tayo nandito, sama-samang tinataas ang Kanyang pangalan. Listen, we have a brief stay on earth. We have a brief stay on earth. Napakadali ng ating pananatili dito sa lupa. Pero ang aking pananaw sa marami sa inyo, para bagang ang inyong buhay at pananatili dito sa lupa ay walang hanggan. You're not. Hindi ka mananatiling walang hanggan dito sa lupa. It will be over before you know it. Yun po ang mangyayari. Tapos na bago pa malaman na ikaw nagpapasimula pa lamang. Nandiyan ba kayo? You're here for a brief time. Panandalian lamang para mapakita mo kung anong klaseng tao ka. Sa oras na ikaw mamatay, wala ka na at hindi mo na makukuha ang ganitong oportunidad. So, you're here to show what kind of person you are. Kung anong klaseng tao ka. Anong nangyari mo. So, listen. Sa akin nakita, it needs discipline. Discipline. Discipline ang ating kailangan. Christian life is mostly discipline. Ang Christian life natin po, ang buhay Christian natin ay alos umiikot sa disiplina. Discipline is mostly the product of a determined will. Listen, did you hear that? Discipline is the product of a determined will. Ang pagkakaroon ng disiplinadong buhay, ito ay produkto ng isang determinadong kalooban. We don't learn that in Pentecost. Hindi po natin natutunan yan sa Pentecost. Sa Pentecost, maraming mga emotional. Okay? Mga pagsasalita ng ibating wika, tama po yan, pero kasamang emotion dyan. At ang nangyayari po kagad, nagiging salungat yan sa pagiging mabunga natin. Because, kung hindi wala ka nadama ngayon, ang nangyayari, yung nadama na para bagang natalo ka. Kung wala ka nadama. Hindi ba? Sa Pentecost, ganyan. Full of emotion. Christianity is largely a question of you setting your mind to do what you know to be right. Yan po ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay alos isang katanungan na ibuo mo sa iyong kaisipan na gawin mo
ang alam mo na ito ay tama at matuwid. It's largely that. Ito pong Kristyanismo. Feeling comes, feelings come, feelings go. Hindi ba? Ang mga pandama ay dumarating, ang mga pandama ay umaalis. In Pentecost, we have a lot of emotional experience. Sa Pentecost, yan po darating tayo dyan. Yan ang kanyang candlestick. Yan po pinag-aaralan natin. Okay? Yan po ay maraming mga emotional experience. We feel spirits at nadadama mga espiritu. Ang mga espiritu po ay aktibo sa sanglibutan. Ang mga espiritu ay aktibo sa mga iglesia. We feel them. Atin po sila nadadama. Sila po ay mabuti, nakakatulong. Pero hindi sila ang makakatulong sa atin para ating matapos ang trabaho na pinagagawa ng Panginoon sa atin. Ang trabaho na makakatapos sa atin sa tulong ng Panginoon is when you become convinced there is God and His way is right and the Bible is true. Kailangan kumbisado ka, ito ang magtataguyod sa atin. Hindi yung pandama mo. Kailangan maging kumbisado ka na meron Diyos at ang kanyang daan ay meron siyang pamamaraan at ang kanyang pamamaraan ay tama at ang kanyang salita ay totoo, ang Biblia. Nandiyan ba kayo? The truth. Ang katotohanan ay walang iba kung hindi at inyong masusumpungan sa pamagitan ng kanyang salita. You find the truth, test it. Subukan mo. Kaya sinasabi po ng ating Panginoon sa John 7, listen to this. If any will do my will, he shall know of the doctrine, whether I speak for myself or speak from God. Did you hear that? Yan po sinasabi ng Panginoon mismo. Kapag nasubukan ninyo ang katotohanan, test it out. Subukan po ninyo. Ito sinabi ng Panginoon, itong katotohanan. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos. Matatalos niya. Okay? Sinumang ibig kung tumupad ng kalooban ng Diyos, kung ang tinuturo ko ay mula sa Diyos, o nagsasalita lamang ako ng ganang aking sarili. So sa akin mo nakikita ito, sa verse na ito, ay merong deal ang Panginoon. I can see a deal here. At ito pong deal ng Panginoon. Ganito po siya. Ito sinasabi niya, you do what I tell you, gawin niyo ang sinasabi ko, then I will show you. Okay? Gawin niyo ang aking sinasabi, at ipapakita ko sa iyo. Yan ang deal ng Panginoon. Kaya aking po nakita, almost 20 years na, that the Bible works. Okay? The Bible works. Ang sinabi ng Panginoon, ito po yung obra at tunay. Nakita ko na maraming mga tao, nakapagsimula, napakabilis, sana boy, etc. Ngayon po, alam niyo, kami kinukutsaw, etc. Pero nakita ko, kahit na meron sila, ang buhay lang miserable. Meron nakita, ganda ng pasimula, etc., etc., walang Panginoon, wala silang basis, wala silang katotohanan na tinatayuan. Nasaan sila ngayon? Nandiyan ba kayo? I know the Bible works. It works, what it said is true. Amen? Totoo po sinasabi ng Biblia. Sabagat po sa Biblia, it describes, listen, history accurately. Kung gusto nyo malaman ang kasaysayan ng sanglibutan, tignan nyo po sa Biblia. It worked in my life, and it worked in my family. It gives reason for the way people do. Now, so if you do His will, He will know of the doctrine. And I'm here to tell you that it works like it says. Amen? Malalaman natin ang mga bagay na ito. So, wala pong nasumpungan na mali sa Biblia. Ngayon po maraming mga katuruan sa siyensya, sa mathematics, na alam natin na infallible o walang mali. Pero kung siyasatin po ninyo, napakaraming mali. Ang Biblia lamang natin nasumpungan na walang mali. Sa mga sinabi ni Jesus, walang mali. Okay? Diretso. 20 years na. Okay? And so I did what He says. Sa tulong ng Panginoon, ginawa ko ang Kanya sinabi. And He did what He said. At ginawa naman Diyos ang Kanya sinabi. Ngayon po, ano ito sa atin? Listen to this. Kung ito po'y ginagawa natin, ng Diyos ay ginagawa natin ang Kanya sinabi, pagkatapos ipapakita ng Diyos ang mga bagay na dapat natin gawin at mangyayari. Ang nangyayari po, you live by the truth. Listen, ito pong gustong madiin sa inyo.
Kung itong ginagawa natin, we live by the truth. Tayo mabubuhay sa katotohanan. You made up your mind. Listen, ito pong gustong marating ninyo. You made up your mind. Ikaw yung nagpasya na sa iyong isipan. This is right. Ito ang tama, ito matuwid. So, kapag itong ginawa natin, I will live by the truth, yung katotohanan na gawin natin sa salita ng Panginoon. So, ikaw ay kumbensado na ito ay matuwid. So, that's a mental, okay? That's mental. Ito yung ginawa natin sa ating kaisipan. Walang kasamang pandama. There's no feeling to it. O walang particular na emotion. It's a decision that you make with your mind. This I have found to be true. All the rest, the thing is a big spin. Hindi ba? Yan ang dapat natin sabihin. Ito nasumpang kong katotohanan. Ay gumawa ng desisyon ngayon na ito ang aking gagawin. Walang kasamang emosyon. Walang kasamang anong pandama. So you live by it. Kaya ito ang ipamuhay mo. Huwag kang magbago. Don't change. You say, this is who I am. Ito ako. This is what I am. This is what I believe. Ito ang aking pinaniwalaan. This is where I'm going. This works for me. This is what I'm going to do. Ito ang aking gagawin. Okay? I don't change. Hindi ako magbabago no matter what happens. Hindi ako magbabago ano ang mangyari. Hindi ako magbabago ano ang aking nadinig. Hindi ako magbabago sa hindi ko nadinig. Hindi ako magbabago ano ang ipagkait sa akin. Hindi ako magbabago ano ang ibigay sa akin. Nandiyan ba kayo? Nothing has anything to do with anything. This is what I have decided to do. And that's where Christianity, and that's what makes it last. Ito nagpapatagal sa atin, ito nagpapanatili sa atin sa inyong desisyon na ginawa sa mamagitan niyong kaisipan. Hindi ako magbabago anumang ipagkait, anumang i-deny sa akin. Kasi minsan kapag dinanay tayo ng Panginoon pagsamasala sa mga bagay nito, magtatampo na tayo. Because emotion will come and go. Ang emotion natin ay dumarating yan at ito ay umaalis. Mga spiritual na karasan natin, yan ay dumarating at umaalis. But you have a book, okay? Nandito ang inyong aklat, ang Biblia. The Bible, it says certain things and you found it to be true. Merong sinasabi ito at nasa Panginoon ito'y totoo. At ang kailangan natin gawin, kailangan tayong manatili sa kanyang sinasabi. You stick with it. Then, nandiyan ba kayo? If you stick with it, then you are an unprincipled person. Ang mangyayari kung hindi ka mananatili sa sinasabi ng Diyos o sa iyong sinabi, sa iyong pinasya, ang mangyayari kang isang tao na walang prinsipyo, unprincipled person. You're living not by principle or truth. Hindi ka nabubuhay sa pamagitan ng prinsipyo, katotohanan, but by whatever seems good and joyous at the moment. That's nowhere. Walang patutunguhan ng ganyan. Maraming mga taong ganyan. Sila bubuhay lamang sa kasayang sandaling iyon ay kanyang binibigay. Sila mga taong walang prinsipyo at katotohanan. Nabubuhay lamang sa mga mabuti, kasaya-saya, sa kasalukuyan. Doon sila nabubuhay. Because the thing that feels good today, then 6 months from now, feels rotten, hindi ba? Yung mga bagay iniisip natin na madama, o mabuting ating padama sa kasalukuyan, pero ilang buwan lamang, ito yung mga bulok na. Then what do you do? Anong gagawin mo? Pero alam natin, tayo gumawa ng mga commitments, mga pangako along the way, gaya po ng pakikipagsandibdib. Okay, ang pag-aasawa. Ganito rin po. You don't change. Okay? Hindi po sinasabi ng yung mga asawa ganito, nangalun yan, okay, I'm not talking about that. Ang aking po sinasabi, I'm talking about being moved by pleasure. Being moved by pleasure, na ikaw kumikilos lamang sa pamagitan ng mga kasayahan. Sinasabi mo, I'm happy here. Hindi ako masaya dito, so sa palagay ko ako'y magbabago ng baraha. O ako'y bibili ng bagong modelo. Life is full of that kind of stuff, hindi ba? Ang buhay puno ng ganito, full of it. Gusto ko ganito, ay ko na ito, gusto ko na ito. Pero I made up my mind. Okay, kung tayo nagpasya ng inyong kaisipan, and things come and go, mga bagay dumarating at maalis. Pleasure come and go. Kayo ba niniwala doon?
ang kasayahan ay dumarating, yan ay malis, good times come, bad times comes, hindi ba? Mabuting panahon dumarating, masamang panahon dumarating. How many know that? Hindi ba? Ganito nangyayari. Good times come, bad times comes. And if you are the type of person that runs from good time to good time, you know what? You got nothing inside. Kung isang kang tao na tumatakbo at mahilig sa good time at good time doon, alam po ninyo, wala ka laman dito. You're just empty, no principle, nothing there. At hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. You cannot be count on. Sa uli, ang mga tao ay nagpasya na ilagay ang pagkatitiwala na nila sa iyo. They begin to count on you. Kapag kanyang ginawa yon, ang mangyayari, wala ka na. Ang mangyayari, maghahanap ka namang lugar na pwede kang maging masaya. Okay? Gayunpaman, listen, gayunpaman, God understands. Naunawaan po ng Diyos. He understands na we're not disciplined, okay? Hindi ba tayo namumuhay sa disiplinadong buhay? Na tayo ay totoong nakatali sa maraming mga bagay sa ating buhay. Kaya He has given us way to live. Ngayon, ibinigay niya sa atin kung paano tayo mamuhay. At binigay niya kanyang biyaya na magawa natin ang mga bagay na ito. God forgives our sins. Pinatawad ng Diyos ang ating mga buhay. At kanya sinasabi niya ngayon kung paano tayo mabuhay at mamuhay. At tayo kanyang tutulungan na gawin ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ay some of it is easy. Ang ilang mga bagay na ito ang kanyang pinagagawa. Ang ilan ay madali. Ang ilang mga bagay ay mahirap. But He's always there to help us. He's always there to help us. Lagi siya nandyan para tayo kanyang tulungan. Subat alam po ninyo, totoo din ito sa mga tao na hindi Kristiyano. Listen to this. Ito rin totoo sa mga hindi Kristiyano. Sa isip ba natin, ang hindi mga Kristiyano, kung ikaw ay hindi magiging Kristiyano, ikaw ay magiging masaya? You're not. Akala natin, siguro naging Kristiyano ako. Meron pa akong nadidig maraming mga patutong ganito. Siya, may born again yan. O ito, may nga malasin ng pamilyada, may nga aksidentila, etc., etc. Akala po nila ganito ang pagiging Kristiyano. Alam po ninyo, ganito rin nangyayari sa mga hindi Kristiyano. Akala nila kapag tayo ay hindi Kristiyano, tayo magiging masaya. Hindi po. Lalaki ka, madadama ka, at sasabihin mo, saan ba ako? Kinasuskulaman ko sa sarili ko. Miserable ang aking buhay. Umiikot ako. Kaya lang dito matulog. Trabaho, kain, matulog, damit. Yan lang ba ang buhay? So, listen. God has given us way. We make up our mind. Binigyan tayo ng Diyos ng sangdaan na ito at mga pamamaraan. Kailangan tayo po magpasya sa ating kaisipan. We take the blessing when they come. Tinatanggap natin ang mga pagpapala ng Diyos kapag sila'y dumating. We take the good spiritual experiences when they come and rejoice in them. At magalak sa mga bagay na ito na Kanya binibigay. But we're not led by them. Okay? Ang mga bagay na ito na binibigay ng Diyos, mga blessing na dumarating, mga mabuting spiritual na kanasang na dumarating, tayo magalak sa kanila, pero hindi itong mga papatnubay sa atin. We're led, listen, by what we know to be true. Tayo, alam natin, papatnubayan tayo, yung mga bagay na alam natin na totoo, na mula sa salita ng Diyos. That is what makes you last. Yon ang mga bagay na pwede kang manatili at mananatili sa Panginoon. Amen? Kaya mga kaibigan, wala na pong dahilan sa atin ngayon. Wala akong nadadama. Hindi po dahilan yan. Hindi yan ang papatnubay sa inyo. Hindi yung karanasan inyo sa nakaraan. Ano yung ipinasya mo sa inyong isipan? I have seen people start. Nakita ko na po maraming mga Kristiyano nagpasimula. You can imagine po number of people that I've seen start almost 20 years ago na. In the Christian way, mga young people na lumaki sa isang Kristiyanong iglesia. Nasaan sila ngayon? Let us exalt His name together. Amen? Ating sama-samang itaas ang kanyang pangalan ngayong umaga.
And I sought the Lord, and He answers me. Kaya yan pong ating pag-aaralan. This coming Sunday, wag po kayo mag-absent. Iyon po isang mahalagang mensahe ng Panginoon din sa atin. So, let us exalt the Lord together. Let us exalt His name. Let's all stand up. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin, Panginoon.